Paki-react daw. Okay. Sige, mag-admit muna tayo ng mga ibang participants dito. I think we are now live sa ating Facebook group. Good morning sa mga viewers natin dyan sa Facebook group. How are you? I believe kumain na kayo, no? Anong oras na ba? 9. It's already 9:17 a.m. Sige. So welcome by the way sa ating coaching day number 3. This is our last day of coaching, no? And konting kembot na lang, konting sacrifice na lang, makukuha nyo na eventually yung pinapangarap nyong lisensya. Alright? So, siguro wag na nating patagalin yung intro natin kasi yung unang lecture natin for day 3 is siguro OG lecture ng Mega. Kaya isa sa pinakaabangang lecture ng Mega, our Grandmaster. Kung sa Mobile Legend ulit, parang mythic, no? Mythic ng calculator techniques. I think he is ready. Once again, our Grandmaster, Engineer Julius Macalinaw. Thank Morning you, po, Ma'am sir. Bell. Good morning, ma'am. Morning, sir. Okay, good morning sa inyong lahat. So, again, sinabi naman natin na ang coaching is hindi lecture. So, technically, magko-coach lang tayo dito. No, hindi necessarily na magsasolve tayo detail by detail. Okay, kaya ang ginawa ko, pinowerpoint ko na yung solution kung sakasakali, no? Okay, now, ganito. Let me share a screen, no? Okay. So, eto guys, baka lang sakaling ma-miss out nyo. So, development length yung isa sa mga i-coach ko. So, which is technically, pag lumabas to sa board exam, huwag kayong matakot kasi madali lang naman to. Okay, basahin natin. A cantilever beam is reinforced with 225 mm at the top and 220 at the bottom. Ayan, basahin nyo na lang guys yung detalye ng ating beam. And then, eto yung unang tanong, no? Yung unang tanong kasi dyan guys is compute the development length of the 25 mm at the top. Okay? Use KTR is equal to 0. So technically sinabi ko sa inyo class, there are two ways para i-develop yung bakal. Number one, pwede mo simpleng i-straight na lang into the o embed mo straight dun sa konkreto, or kung kulang yung space for embedment, you can have it using hook, no? Actually, etong formulang nakikita ninyo, hindi naman yan pang hook bar kasi meron tayong formula para dun sa hook bar. Ngayon, paano malalaman kung anong gagamitin formula, no? Okay, huwag kayong mag-alala kasi class, ang board exam natin, hindi naman niya ipamemorize yung formula dahil mahirap nga naman dahil marami po yung code, no? So ngayon, kagaya nito, eto sa problem natin, nakabigay na po mismo yung provisions na gagamitin, no? So ngayon, ang hinihiling ko lang sa inyo, kailangan familiar lang kayo pagka lumabas na sa board exam, nadaanan nyo na kahit papano, no? So as you can see, meron tayong provisions dito na ito yung ginagamit na formula, no? Okay, explain ko lang sa inyo saglit. Etong CB plus KTR over DB, yan yung tinatawag na confinement term, no? And then, eto class, yung KTR nyo, yung Transverse Reinforcement Index technically, meron po talagang way para makompute yan. Pero as far as the board exam is concerned, okay, tingin ko naman, no, bibigay mismo ni Ma'am Praxedes kung ano yung gusto niyang ipagamit na value, no? Madalas diyan ang pinapagamit niya 0, 'di ba? Kung hindi naman, magbibigay din ng formula yan para makuha yan. Kaya wag niyo na po i-memorize yung formula ng KTR, no? So dito, napakadali, sinabi ko, compute the development length of the 25 mm bar sa top, use KTR is equal to 0. Okay? So ganito, class. Paano yan i-solve? Okay. Ngayon, ang una mong gawin, kunin mo muna yung confinement term which is CB plus KTR. Ngayon, huwag ka na makulit o huwag ka nang huwag mo nang pahirapan yung sarili mong mag-compute ng KTR kasi nakalagay dito, use KTR equals 0. So, ganun din sa board. Kailangan sundin mo kung ano yung gustong ipagamit ng examiner, no? Okay, hindi pwedeng mas magaling ka sa examiner, ha? Okay, now, ngayon, ano yung CB? Okay? Ngayon, class, CB is the smaller of the following value. Distance from center of the bar to the nearest concrete surface, which is ano yun?
yun yung effective cover ng ating bar. So nakikita nyo naman sa figure na yan. And letter B is 1/2 the center to center spacing of the bars being developed. So ako nilagay ko na mismo yung yung mga dimension. So pagka yung 400 minus 270, 260 yan. Therefore the center of the bar, half of the centered spacing of the bars being developed is 130. So lumalabas class kung mapapansin mo, yung 70, yung 70, yung 130, hindi bagat yan ay cover ng bar talaga, no? So ibig sabihin pag hinila mo yung concrete na yan, yung bakal na yan pag na-tension, okay? Ang mangyayari diyan class, mas critical diyan yung mas maliit na CB, no? Yan yung unang magka-crack. Kaya class, ang mangyayari, pipiliin mo yung mas maliit, no? Okay, so ano yung mas maliit sa 70 and 130? 'Di ba 70? So ayun lang, kailangan ng familiarize nyo. And then if you use the formula guys, lumalabas 2.8 which is greater than 2.5. So therefore, gagamitin mo ay 2.5 kasi class nakalagay yan sa provision na yung confinement term natin hindi po pwedeng lumampas ng 2.5. 'Di ba? Tapos ano pa nga bang gagawin? I-direct substitution ka na kaagad diyan, no? Ayan, nilagay ko na. So 400 times 13 times 25 over 1.1. So nakikita nyo naman siguro sa screen kung paano ko kinompute. So para mabilis tayo, binigay ko na yung computation, no? And then after that class, wag muna kayong magse-select ng ating choices kasi ingat kayo. Bakit? Sinabi dito guys, so okay. Sabi dito, when horizontal reinforcement in tension, okay? So bakit nga ba tension yan? Unang-una, 20, so ewan ko bakit ko pa sasabihin to, pero common sense naman guys. Yung pinapa-develop sa ating bar nasa top, ibig sabihin tension yan, no? Siyempre, alam niyo naman, cantilever beam, pag sa support, tension at the top, compression below. So, ayan, nakalagay naman class, when horizontal reinforcement in tension is placed such that more than 300 mm fresh concrete is cast below, use a modification of 1.3. So, technically class, no, 450 to, yung total height ng beam. Kung titignan mo kung gaano kalalim yan guys, that is technically 380 mm, which exceeded the 300 mm fresh concrete below. Therefore, we can use the modification factor of 1.3. Okay? I hope that's very, very clear to you, no? Okay, kaya mag-ingat. So, ang gagawin lang natin dito, class, kapag development length, hindi ito mahirap, tignan maigi kung ano yung given ng examiner. 'Di ba? Huwag kayo basta shade ng shade. Think twice before shading, no? Kasi baka mamaya yung 825.22 nasa choices, ito yung naano nyo. Ito yung napili ninyo, o sayang naman, 'di ba? Okay, tsaka class, kasi kung magaling ka sa development length, makikita mo may mga ano yan may mga modification factors, no? Okay, pero wag kayong mag-alala, you don't need to memorize the table. Just follow what is being given in the board exam. So kung gusto niyo ipagamit yung 1.3 na modification, sigurado ipe-paste niya yan, no? I hope that's very clear to you, no? Another one, eto. Compute the development length of the 20 mm bottom bars. Okay. So technically, since that is a bottom bar, technically, theoretically, compression dapat 'yon, no? Ngayon, binigyan tayo ng provision. Sabi niyan, development length for deformed bars and deformed bars in compression shall be the greater of A and B. Okay, so ngayon, ang original kasing formula niyan class, meron pang nakalagay na modification factor about confining reinforcement. Pero mabait yung ating examiner, you don't need to memorize that kasi kung sakaling gusto niyang ipagamit uli ang modification factor, maglalagay siya talaga mismo ng given para doon. So all you have to do is just follow what is being given again. So sige, try natin i-apply itong provision. Okay. So hindi sa substitute mo dyan yung mga values. Di ayan na. Did you get 435.719? And then after that, punta ka sa letter B. 0.043 FYDB times 20. So, ngayon ang gagawin nyo class, no? Dito sa dalawang provision na to, titignan mo yung mas malaki. Now, check if applicable yung modification factor, no? Kung matatandaan nyo yung kanina class sa given, yung spacing ng transverse reinforcement bars natin is 90 mm.
So therefore, this is less than 100 mm. Therefore, we use 0.75 as a modification factor. So I will just give you a reason. Bakit 0.75? 0.75 is less than 1. Meaning to say, ganito kasi yung concept niyan. Kapag ka yung transverse reinforcement mo kasi closely spaced, mas matibay yung kapit ng bakal sa konkreto. Therefore, inaalaw ka ng code na i-reduce yung development length kasi matibay naman na siya dahil masyadong maliliit yung confinement reinforcement mo, no? So, alam niyo yan eh, di ba? So, parang kumbaga kung meron kang plastic ng ice candy, magpapasok ka ng isang bakal doon, pagka nirap mo siya, pag marami kang confinement reinforcement, mas tumitibay yung kapit. That's the reason why we are allowed to reduce kasi matibay siya when the spacing of transverse reinforcement is closely spaced. So, hindi naman siya lumampas ng 100, 90. So, therefore, we use 0.75 and then kukumpitin mo. Ngayon, after mong ma-compute ng 326.79, saka mo i-compare sa 200. Okay, baka magkamali kayo ng application na. Baka ang gawin nyo ganito. Ito, pati yung 200, i-times mo ng 0.75. Hindi po kasama yan sa modification. Ang kasama lang po itong A and B. In fact, kung magaling ka sa provision ng ating code, makikita mo meron pa talagang psi dyan na nakalagay. Doon nang galing yung 0.75. Kaya yung 326 na nakuha mo, no? Yan ay purely i-compare mo sa 200 mm. So if this is greater than 200, then you use the greater value, no? So kung ito 0.75 times this one, pag less than 200 to, then you opt to use the 200 mm. So kaya class, kung tutuusin for me, development length is a bonus question in structural kasi hindi naman kayo pahihirapan dyan, I pretty sure, no? Okay, so I hope that's clear, no? Okay, may tanong ba? Do you have any question? Okay. So kung may tanong kayo, tanong lang ha. Okay. Hello, Ma'am Bell. May tanong ba? Hello? Hello, Ma'am Bell. Nandiyan ka ba? Wala yata si Ma'am. Okay, so anyway, class, let's move on, no? Okay. Ayan. Ito. So, punta naman tayo dito, di ba? Basahin nyo na lang, bar diameter is 20 mm, radius of bend is 4 dB, strain extension is 4 dB but not less than 65. Tapos, ito yung mga properties ng ano mo, ng inyong connection, no? Okay. The development length of the form bars in tension terminating in a standard hook shall not be less than the following. So, sa case natin class, kung nakikita nyo, yung development length natin na ginamit dito is naka-hook. The reason is, nasaan ba yon? Kung makikita mo, ito yung face ng support, yun yung length ng embedment papaloob sa concrete. So, bakit tayo nag-hook? Usually kasi, kapag ginamit mo yung provision ng hook type bar, mas maliit kasi yung binibigay niyang value. So bakit kailangan mo ng mas maliit? Syempre kasi usually yung yung available ng depth of embedment mo hindi ganoon kalaki, kaya you opt for hook, no? So wag kayong matakot kung ano ba sir, mag-hook kami o hindi. Kasi ibibigay naman yan mismo ng examiner. Kagaya nito kung napapansin nyo, nung lumabas yan ng mga past board exam, nakalagay po mismo yung provision. So, ngayon, ang tanong dyan, required length ng bar. So, this is just a simple geometry. So, paano gagawin? So, gumawa na ako ng presentation para mas madaling makita, no? Okay. So, paano kukunin yung total length niyan? Okay? So, kung makikita nyo naman guys, one-dimensional lang yung line. So, wag mo na intindihin kung inner diameter o outer diameter ang gagamitin. Just simply consider it as a simple line like the one you see on the screen. Okay? So, how do you get the length? So, ang ginawa ko ganito. Kanya-kanya namang yan pamamaraan para mag-solve, no? Kung mapapansin nyo class, pinaghiwalay-hiwalay ko siya. Ito, hiniwalay ko muna to. Ayan, naka-highlight naman, no? May highlighter ba tayo dito? Ayan, no? Ayan, hiniwalay ko muna to. And then I will say that this is length number 1. Tapos susunod, ipa-plus ko yung
ito, yung length ng arc na dalawa plus yung dalawang length ng extension. So ano yung una muna kailangan mong makuha? So class, we first get kung ano yung depth of embedment nito, no? Which is ano yan? Yan yung LDH or yung development length sa hook that is starting from the face of the support papasok sa loob ng exterior column na yan. So mabait nga yung figure kasi nilagyan niya na ng indication na nandito yung LDH, no? Okay, ko computein mo yung LDH muna using this formula, no? And then you get 337.24. So ngayon, ang tanong, paano mo kukunin muna etong length na to? So that is very simple. Ang gagawin mo, ganito. Okay. Ayan na. Explain ko lang sa inyo paano nakuha, no? Okay. So sabi dito, guys. Uy. Okay, sabi dito, ang una kong ginawa dyan, class, kinuha ko muna tong total length na to, no? Which is 2,337.24. Tapos, guys, ima-minus ko tong 65, di ba? Minus 80 times 2. Bakit may 80 times 2? Ayan, no? Wait lang, ah. Ayun yung minus ko. Teka lang. Para makita ninyo, no? Highlight natin. Ito yung dalawang minus ko. Etong 65 na to, tsaka tong dalawang 80 na to. 'Di ba? I hope na gets niyo yan, no? That is 2,337.24 mula dito hanggang dito. Minus itong 65. Minus tong 65, minus tong 80 na dalawa, no? There you get there 2,112.24. Now, kunin mo yung ibang kailangan na length. Ano yung mga ibang kailangan na length? Okay? Pakita ko yan, no? So, saan nga pala nakuha yung 80 na to, no? Yung 80 na yan, guys, yan yung radius ng bend, which is hindi na kayo mahihirapan kasi binigay naman na. So, 4 times 20 is 80. Kaya ito yan. Ngayon, ito. I need also to get the length of extension. The length of extension is the greater between 4 dB and 65, which is technically 4 times 20 is 80. So comparing 80 and 65, mas malaki yung 80. That's why that's the length of your extension, no? And then you get the length of the bend. Yung length ng bend, kalahati lang ng circumference. Tama po ba? Okay, dahil kalahati yan ng circumference, that is pi r, which is yung 80, no? Then how do you get now the length? That is very simple. Yung length nito, length 1 na to, plus dalawang length ng bend, which is ayan, plus dalawang length ng extension. So yung length 1 mo is 2112.24 plus dalawang pi times 80, which is yung dalawang arc na yan, plus yung dalawang extension na 80. So if you will calculate that, that would be 2774.89 or 2,775. So I hope na gigets nyo yung sinasabi ko, no? Ayan, uulitin ko, paano ulit nakuha tong length 1 na to? Ayan, baka kasi may hindi nakakuha, no? Okay? Ito muna, kinuha ko muna yung total length na to. Ayan, 2,367.24. Minus ko yung 65. Tapos tong dalawang 80 na to, no? So there you get this length, 'di ba? Okay, I hope nagkakaintindihan ba, no? May tanong po ba, no? Walang tanong? So if you don't have question, let's move on, no? Okay, so ayan mismo, alam ko ito yung nasa choices din ng paraan ng nakaraang board, no? Okay, so wait lang. Ay, sorry. Okay, ngayon, project ko lang to saglit, no? Okay. A continuous beam is reinforced as shown. Ito yung given. AS, which is yung tension bars, no? Okay. AS prime, ito. AS prime, ibig sabihin siya ay compression bar. Alam niyo naman yung ganong notation, no? Okay. Determine the depth of the compression block. Number 2, determine the design strength of the beam. And number 3, what is the maximum uniform ultimate load that the beam can carry
including its weight if the continuous beam has a clear span of 8 meter. Okay? Now, listen to me, no? Unang-una, kunin mo muna yung effective depth. So, paano ko kunin yung effective depth? That is simply, kunin mo yung total depth minus 40 minus 10 minus 25 over 2 minus 50 over 2 or 412.5. So, paano nakuha yung mga minus na yon? So, ito yung minus. Makinig kayo maigi ha. Okay. Kuha tayo ng highlighter. Okay. Ano yung minus sa 500 na total depth? Una, etong clear spacing mo na 40. Tandaan, ang clear spacing is reckoned from stirrups. Di ba? Alam niyo yan. Minus yung diameter ng stirrups which is 10. Minus, ano pa? Kalahati nitong, diameter ng 25 mm bar. Minus, kalahati ng A. Ay, yung A mo kasi 50. So, remember class, yung letter A kasi na to is center to center distance na po ito. Therefore, this is how you get the effective depth. Tatandaan nyo, no? You are going to get the effective depth from the centroid of the bar group if that is more than one layer. So, syempre, by common sense, symmetric naman yan. Kaya yung centroid ng group of bars na to is nandoon sa gitna. Kaya ang minus mo, itong 40, minus 10, minus 25 over 2, minus 50 over 2 or 25. So, if you calculated that, that is 412.5 mm. Diba? Okay, so wag mong kakamali ha. Okay, next. Ngayon, syempre, natutunan natin whenever we analyze beams, hindi tayo sigurado kung yung compression bars na yan ay may gamit o wala. So the first thing we're going to do is to check the actual steel ratio versus the maximum steel ratio. And guys, usually ganito, tignan yung maigi sa board exam, baka naman mamaya si Ma'am Praxedes na yung magbigay ng maximum steel ratio. Ngayon, kung si Ma'am Praxedes na yung nagbigay ng maximum steel ratio, wag mo na itong ko-computein. Kasi, kaya ko lang kinompute dito dahil wala naman po tayong given na Romax. Since by default, we're going to use the NSCP 2015, that's why we use this. I hope you get my point, no? Kasi baka mamaya ang gawin nyo, ay, magaling ako sa RCD, so alam ko yung formula. Eh, may binigay naman na raw maximum proxy. So, you don't have to calculate, no? Gamitin mo na yun, ibig sabihin, no? Diba? Okay, dahil wala, ako yung nag-compute. Okay, so, teka lang. Compute ko muna yung beta. So, ayan. Siyempre, sa beta, guys, alam niyo naman siguro tong provision na to, no? Pag greater than 28, ito yung formula. Computein lang natin, and then you got 0.807. So, kalkulahin natin yung Romax, that is 0.024, di ba? Okay, ngayon, after mong makompute yan, syempre, kunin muna natin yung AS, that is what? 825 mm squared. So, you have here 326.99 square millimeter, di ba? Okay, ngayon, ganito. To get the actual steel ratio, alam nyo naman, AS over BD, and as you observe, yung na-calculate natin na maximum steel ratio, I mean na actual steel ratio, is far greater than maximum steel ratio. Therefore, we can simply say that the analysis is a doubly reinforced beam. Diba? Okay, so ngayon, kung less than yan, we go to familiar, tawag niyan, we go to familiar singly reinforced beam analysis. Kung hindi lumampas to ng Romax, no? But since ito yung masaya dahil doble siya, isa na to sa pinakamahirap sigurong lalabas kung sakali. 'Di ba? Okay, no? Ngayon, di-analyze natin. How do we analyze? Kapag doble, guys, the first thing that we're going to do, assume tension and compression steel yields. So nakikita niyo naman siguro yung yung ating force system, no? Ito yung strain diagram. So, again, nga pala, dahil may gamit na po yung compression bar dito, computein natin yung AS prime or yung compression bars mo, which is 4 times pi over 4 by 25 squared. Di ba? Okay, so, ayan yan. Ngayon, ganito, no?
From summation forces horizontal, C1 plus C2, yung C1 sabihin natin yan yung compression delivered by concrete, and C2, ito yung dinideliver ng bakal mo. So, ibig sabihin, again, ito ulit yung formula mo, 0.85 F3 prime AB. Since pareho mo siyang inassume na mag-yield, natural, yung stress ng bakal ay parehong Fy. Then, you're going to solve for A. And then, you get C. Then, check if tension still yields by the familiar formula na tinuro na yan noon kasi coaching lang naman ito guys, no? Kaya flash na lang ako dyan. 'Di ba? Okay, so ngayon, according to my checking, tension still yields. Pero wag ka munang magdiwang kasi you really have to check if the compression still yields. Tandaan dito, whenever you assume, you always check both. Dapat parehong tatama yung assumption mo. Kung isa man doon yung magkamali, everything is wrong. 'Di ba? Okay, now check natin. So, ang una natin gawin, kunin muna natin yung D prime. Okay? Ano yung D prime? Yan yung cover, no? Teka lang. No? Ito yan guys, no? Ano ba yung D prime? So that is technically yung distance from here sa extreme concrete hanggang dun sa gitna. That is what? 40 plus 10 plus kalahati ng bar. 'Di ba? Yun yung ating pinag-uusapan doon, no? Okay, kaya wait lang. Ang lalabas doon ay 62.5, no? And then syempre, computein natin using this one, no? Yung familiar nating formula na ganyan, 'di ba? So hindi nag-yield yung bakal. Okay, wrong assumption. So ngayon, since wrong yung assumption, papalitan mo lahat mga kaibigan, no? Paano mo papalitan yan? Idi gagawa ka ulit ng isa pang assumption. Ngayon, pag mali na parehong nag-yield yung bakal sa compression and tension, ang susunod mong gagawing practical na assumption is ipag-yield mo pa rin yung bakal tapos hindi mo na ipag-yield yung bakal sa compression ngayon. No? Ito yung susunod na practical assumption kasi base kung practical kasi yung designer dapat kung doble yan mag-yield yung bakal kasi kung hindi mag-yield yung bakal mo dun sa tension bar, what is the use? Bakit kapag naglagay ng compression steel, di hindi ductile, di ba? Okay, so pag gagawin mo tong assumption na to, again, yan pa rin yan, C1 plus C2 is equal to T, no? Ngayon, ang gagawin mo, since hindi na nag-yield yung compression bar, again, alam natin, yung Fs prime, i-express natin in terms of C, the one you see here, no? Tapos ito, yung A mo magiging beta C. And that would be 3926.99 times 413. Hindi mako-compute mo yung C. Teka lang, bago computein yung A, check ko muna kung tama ba yung assumption. Okay? Check if tension still yields. So, according to my calculation, nag-yield naman yung tension still. Okay? Ngayon, yung compression bar, hindi siya nag-yield. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari dito, tumama naman yung assumption natin. Kasi inassume ko na nag-yield yung tension tsaka hindi nag-yield yung bakal, which leads us to the correct assumption. Therefore, sige, kunin ko na yung A. And then, familiarity, kunin na natin yung nominal moment, no? So, alam niyo naman siguro to, ito yung compression ng concrete, ito yung sa compression bar, no? There you have the nominal moment equals 583.465. But remember, ang tanong kasi doon sa ating question ay design strength. So tatandaan class, kapag design po ang tinatanong, ibig sabihin ultimate na po yung ating kailangan. Kasi tandaan, wala naman tayong nominal strength design. Ang meron tayo ultimate strength. Kaya pag design strength, pag may word na design, you get the ultimate na po, no? Okay, so ngayon, ganito. Pero mag-ingat kayo class kasi according to the code, no? For the calculation of strength reduction factor, di ba? The net tensile strength in the extreme tension bars is considered. Ang kino-consider po natin is yung strain doon sa pinakamalayong bakal. So,
ibig sabihin class, we need first to get dt. So, how do you get dt? Again, if we're going back to the beam kanina, no? How do you wait lang. How do you get now the dt, di ba? Teka lang guys. Di ba 500 to, no? So, ima-minus mo yung 40 minus 10 minus 25 over 2. Hindi mo kukunin dun sa gitna. So, I hope that's very clear, ha? Yung extreme tension bar ang kailangan mo kapag nagsosolve ka ng tawag nan, kapag nagsosolve ka ng value ng strength reduction factor, no? Okay, so that is 47.5. So, gamitin mo ulit to. Ngayon, swerte kayo kasi nung kinompute ko, tingnan mo, ang ginamit ko for 37.5 na, di ba? Okay, so tatandaan na, for strength reduction factor, ang ko-consider yung extreme tensile strain, yung bakal na pinakamalayo doon sa sa beam, doon sa compression concrete, no? Okay, and we're very lucky because this is, lumampas naman siya ng 1,000, therefore this is still tension controlled. So that, eto, 0.9. Ngayon, eto class wait lang. Hindi ko na nalagay sa PowerPoint ko, pero may tanong kasi kung ano ba yung tanong dyan na isa, no? Yung tanong kasi dyan, what is the maximum uniform ultimate load that the beam can carry including its weight if the continuous beam has a clear span of 8 meter? So, wait lang guys, meron lang, i-connect ko lang yung airplay ko. Wait lang guys ha. Okay, ganito, no? Okay guys, tingin kayo dito sa aking ngayon, kung continuous beam yan kaibigan, hindi kakailanganin ko ng coefficient method to solve kung ano para malaman kung anong formula ng moment yung gagamitin ko. However guys, kulang kasi yung ating data. Anong ibig ko sabihin guys? Wala naman kasing binigay na frame. Okay, remember that, okay, di ba ito yung mga bending moment ng beam mo, no? Okay, remember this. Since ang tension bar mo ay nasa top, tapos yung compression bar mo nasa baba, o tension at the top, compression below. Meaning, ang pag-uusapan nating moment dyan is yung negative moment, di ba? Which is practically, nasaan banda yon, nasa support yon. Wait lang guys, ko lang. Isaksak ko lang yung laptop ko.
Okay, so ganito. Kung walang given na frame, you can simply assume that the beam is nasa bandang interior and that yung support natin is perfectly fixed na lang. Kasi, kumbaga, wala ka namang ibang pwedeng gamiting ibang assumption. So, ang pwede mong gawin dyan is, gamitin mo yung formula na WU ln squared over 12. Tapos, i-compare mo na yan dun sa PMN. So, meron ka naman ng ln 8. So, na-compute mo naman to, yung MU natin. So, therefore, you can solve na kung ano yung W sa Q. No? Okay. So, yun lang naman. Di ba? Okay. So, alis na natin. No? So, I hope na intindihan niyo yung sinasabi ko. Kung wala pong given na frame, so hindi mo magamit yung coefficient method, tapos ang ating moment is negative, there is no other possible way but to use the formula na ginagamit mo sa fixed-ended beam na WU ln squared over 12. I hope that's very clear, no? Okay, next. Punta tayo sa susunod, no? Okay, eto guys, I think na-discuss to sa module nyo, no? Ngayon, lumabas kasi ng dalawang ulit ito sa board exam. Nung nakaraang 2010, matagal na panahon na, at saka nung May 2020, hindi ko lang alam kung 2022 or 2021, no? Ganito kasi yung nangyari. Nung unang lumabas to, tama talaga na ganyan yung configuration ng bar. Kasi kung babasahin mo naman talaga, reinforced siya with 828 mm bars and equally distributed on each side. Ibig sabihin symmetric siya, no? So ngayon, syempre ito class, wag na natin kunin kung ano yung nominal load of the column could carry, kayang-kaya nyo na yan. That is 0.80 PO, no? So, class baka masyado kayong magaling. Ang tanong lang nominal load, no? So ibig sabihin wala naman siyang sinabi kung anong eccentricity dito. Definitely common sense yan ay actual load capacity, no? Okay, now, dito tayo mag-focus. Paano mo kukunin yung balance load, no? Syempre class, kagaya ng ginagawa nyo sa module ninyo, syempre ang una nyong ginagawa dyan is kinukuha mo muna yung balance, no? Okay, depende sa inyo paano mag-solve. Etong, di ba pag balance, alam naman natin yung batas doon. Gagawin mong 0.003 yung strain ng concrete and then isa-set mo tong equal sa Fy over Es. Now, there are two ways to get value of CB. It's either you use the ratio and proportion, then you get, or pwede kang bumalik dun sa ating formula na 600D minus CB over CB. But for the exemption na yung eksaktong, kasi class kapag balance etong strain ng tension mo, nagiging equal yan sa eksaktong yield strain. Pwede din ganyan, no? Okay. So, pareho lang yung makukuha mo dyan pag ginamit mo yan pareho. No? So, nasa sa inyo na yan, no? Hindi ko kayo pakikialaman yan as long as tama yung principle. And then, you solve for A, that is, alam nyo na, beta C, ang beta natin dito is 0.85 because ang FC prime nyo, ano ba FC prime nyo dyan? I think, 20.7, kaya 0.85 lang talaga yan, no? So, and then, pagkakuha mo niyan guys, no? Okay, summation forces vertical, you find out that, ayan. Nga pala class, no? Kung titignan mo yung strain diagram natin, makikita mo class na yung bakal na to, yung nasa gitna, nasa compression side pa rin. Kaya class, compression pa rin yung steel bar mo sa gitna. I think na-discuss naman ito sa inyo before, no? Sa module ninyo. And then, kagaya nga ng ganyan, okay, summation forces vertical, you found that CC plus C1 plus C2 minus T. So, anong gagawin mo? Una, kunin mo muna yung Fs prime. So, yung bakal na pinakamalapit dito sa compression, ito talaga lagi ang formula niyan. Parang pareho doon sa doubly reinforced beam. Kasi remember, same with doubly reinforced beam, yung relation kasi na yan guys, nanggaling dito sa triangle na to. Dito nanggaling yung proportionality na yan di ba? Okay, and then pag kinumpit mo yan, you found that this is greater than Fy, therefore, nagigil yung bakal natin, di ba? Okay, now next. Kunin mo yung Fs2. So,
pwede mo pa rin tong gamiting formula. Pero, ingat kayo class. Kapag gagamit kayo ng formulang to na parang ginagamit nyo kanina dito, make sure na yung bakal na to ay nandito sa triangle ng compression. Kasi baka mamaya, etong epsilon 2 mo nandito na, tas ginamit mo pa rin to, magkakamali ka niyan kaibigan. So, sir, ano pong gagawin pag nandito na? Hindi class, marunong naman siguro kayo ng triangle similarity sa math. Kayo na dumiskarte. 'Di ba? Simple geometry lang naman 'yan kung tutuusin. 'Di ba? Okay, eto na-derive lang naman 'to sa simple geometry, 'di ba? So ngayon, since nandito naman siya sa loob ng triangle, then I can use this, no? Okay, and then pag kinumpute ko, that is 42.98. So ibig sabihin hindi nag-yield yung bakal. Okay lang naman 'yon, no? So kasi baka sabihin niyo, sir, hindi mali yung assumption. Pag balance guys, wala ka namang ina-assume. Ang balance, ikaw mismo nag-set nitong value na to, tsaka yan. Kaya, kung ano yung i-dictate ng strain diagram, lahat ng values diyan susunod dito sa strain diagram na na-construct na to. No? And then, after nyan class, ganun ulit, kunin mo yung compression ng concrete, 0.85 FC prime AB, so dinivide ko ng 1,000 para maging kilonewton. Okay? So, susunod naman, no? Compression steel number 1. So, tatlo yung bakal dito ha. Huwag makalimot, no? Okay. Hindi ko na lang sinagad doon kasi di nakasya sa screen. Tatlo yung bakal na nakalagay dito. So, you have, nag-yield yung bakal, kaya 415. Ngayon, dito dalawa lang yung bakal. Ngayon, huwag kayong makakalimot ha. Baka mamaya ang gawin nyo, imbes na 42.98, ang magawa nyo rin 415. Remember that. Yung FS2 nyo ay hindi po nag-yield, kaya ito lang po yung gagamitin yung stress. 'Di ba? Okay, and finally, yung tension mo nag-yield yan. Natural class balance yan. Sa balance, ang stress ng steel mo ay equal to Fy. No? And then, you get PB. So, ayun na, no? You calculate that like this. 'Di ba? Okay, and then after nyan, wait lang. Tinatanong dyan yung balance moment. Okay, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag ako nagko-compute ng balance moment, I do not forget kung paano kumuha ulit ng, teka lang, wait lang. I think may mali lang ako dito. Ito pala, EB plus 185 pala to. Okay. Hindi ko kinakalimutan lagi dumaan sa e-balance. Unang-una, ang simple reason ko is, baka mamaya pagdating sa board, itanong mismo yung balance eccentricity, tapos hindi ka marunong kumuha nun. Ngayon, ang technique ko dyan, I always get it dun sa tension. Kasi madaling makuha lahat eh. Tingnan mo. Ayan. At siya nga pala, tatandaan ninyo, ang value ng balance eccentricity is kung symmetric yung inyong column, you always measure it dun sa symmetry, dun sa bandang gitna, no? So kaya nga inedit ko, nagkamali ako ng drawing, pero okay na to, no? So ibig sabihin, that is 185 plus e-balance. Tatandaan na, ang ang eccentricity, kung symmetric yung section ng beam mo, okay, it is measured from the center. Kasi ang plastic centroid niya nasa gitna pag symmetric, no? Kaya yan ay 185 plus EB. Now, susunod mong gagawin dyan, use the familiar summation moment. Saan ka magsa-summation moment? Dahil sinukat mo na sa tiyan, natural, doon ka magsa-summation moment, no? Okay, ayan na. So, kunin nyo na lang yung mga distances na to, no? Siyempre ito, hindi ko na-explain yan kasi na-discuss na ito noon, no? Kasi coaching lang naman to, di ba? So, solve mo yung EB, then you find out that E balance is 286.6. Then the balance moment is PBAB or simply 482.63 kilonewton meter. Kaya lang guys, meron akong narinig na chismis. Okay, makimaritas na lang din ako, no? Okay, nung panahon na na lumabas daw tong na to, tong exam na to, no? Nung panahon na lumabas tong exam na to, nung ganito yung solution nila, hindi daw nila napapalabas sa choices. 'Di ba? So ano yung isang option na ginawa? Actually, yung isa na may nagkwento sa akin ito, reviewer din natin, no? Okay, nung tinry niya i-distribute
all around the column, hindi daw lumalabas yung sagot. No, wala daw tong sagot na yan, yung 1630, yung 1684. So, ang ginawa nila, dinistribute na lang nila sa isang side. So, bali ang ginawa nila ganito, no? Wait lang. Bali ganito ginawa nila. Sir, wala sa choices eh. Although, tama naman yung solution na yan, ang ginawa ng ilan, dinistribute na lang nila lahat sa isang side. Okay? Ngayon, nung ginawa nila to, doon daw nila nakuha yung ano, yung eksaktong answer doon sa choices. Kaya, sinasabi ko sa inyo, class, kapag nagkamali kayo ng solution, siguro pwedeng ano, kung medyo makakabaan ka dyan, skip mo muna. Tapos kung may oras ka, kung hindi mo mapalabas ng tama, base sa tamang solution, try mo i-assume na ganito. Baka sakaling lumabas yung ano, yung nasa choices, no? Yun yung ano sinasabi natin diyan, 'di ba? Yan yung possibility, 'di ba? So, yun lang. Ito naman naturo naman kasi yan nung ano, nung module. So, inaano ko lang naman, nire-refresh ko sa inyo baka kasi hindi nyo napansinin, no? Yung column class na RCB, mahalagang mahalaga yan, 'di ba? Okay. Now, medyo malapit na ako mag-time pero give me a few moment, no? Kasi hello, Ma'am Bell. Hello, ma'am. Andiyan ka ba? Hello, ma'am. Andiyan ka ba? Okay. So, bueno, baka mawalan, mag-project lang ako, tigil muna ako dito sa structural. Project muna ako ng konti sa math, no? Ah, wait lang. Ito. Kung mapapansin nyo, ito, ano to? This problem, kinuha ko to sa ano, sa PE exam na ginagamit na reference si Dakay, no? Kasi madalas ako nakakakita ng mga math na may kinalaman sa construction equipment eh. So basahin ko muna to. Sabi dito, a mining truck has a mass of ano daw to? 108,862 kilogram. An access road has a 7% grade and rolling resistance of 3%. If the truck is moving at a constant speed of 16 km per hour uphill, calculate the required horsepower. So, ang gagamitin mong formula dyan is simply power is equal to force times the velocity. Now, ano yung force, no? Actually, class, kung titignan mo, no? Okay, kuha lang ako ng ano, airplay ko. Okay, ngayon, di ba, nasa hill yan. Technically, class, no? Kailangan yung engine mo mag-provide ng force na to para i-overcome yung dalawang bagay. Ano yon? Yung dalawang bagay na yon is yung force manggagaling sa resistance at saka yung component ng weight, 'di ba? Okay, kung constant yung velocity ng ating ano, ng ating truck na yan, meaning dapat etong ano, pulling force na to equal dito sa FR at FW. Alam niyo naman class na kapag constant yung speed, walang acceleration, therefore the net force should be zero. Kaya dapat yung upward force na yan equal exactly sa FR and FW. Now class, di ba class ang totoo niyan kung may theta ka niyan, yung FW mo is weight sin theta. However, kung ang given ay grade at ang grade mo is mga less than 10%, that is 0.07 lang. Parang lumalabas guys, yung tangent theta mo 0.07. Ang shortcut diyan simple lang, no? Kapag masyado pong maliit yung slope, okay, instead of using sin theta, pwede mo na lang i-multiply yan sa 0.07 kasi kapag maliit yung angle, yung tangent theta at yung sin theta, almost nagpapareho. Kaya class, ang gagawin mo sa solution mo, no? Okay, ganito. Ipag-a-add mo na lang, so ibig sabihin, ito, wait lang, sana ba yung ano ko? Kanina. Ayan. Ibig sabihin, kung ito kanina ay weight times 0.07, so yung rolling resistance is percentage ng ano yan, ng weight. So, ibig sabihin, ito ay weight times 0.03. Therefore, ang mangyayari, weight times 0.10, yan na agad yung ating total downward force. Di ba?
na i-overcome dapat ng force na to, no? That is, syempre yung weight, convert nyo sa Newton, times 0.10. So, ito yung force na kailangan i-overcome ng ating mining truck, no? And then, yung velocity, convert mo lang sa meter per second kasi alangan naman, no? Kapag kayo ay nagsosolve ng dynamics, kailangan Newton meter second kilogram, no? And then you have 475 watts. And then, convert mo na lang sa horsepower. And that is 636.18. Okay? Now, kaya wag niyo kakalimutan yung simpleng equation na power equals FV. Hindi lang power equals FV, kundi lahat ng mga basic na formula sa dynamics. Wag yun. Kasi wag niyo kalimutan yun. Kasi madalas lumabas yun eh. Yung mga basic formula, no? Okay. Kagaya nito, same lang din to. Kinuha ko ito doon sa again dun sa ating civil PE exam na ginagamit na reference ni Dakay. Now, same idea. A rim pull scraper with a 300 horsepower engine is operating at 80% efficiency and 16 kilometers per hour. Calculate the machine rim pull. Again, class, meron ka ng word na efficiency. Ibig sabihin, common sense. Even in actual, ganito naman eh. Yung 300 horsepower ng engine, hindi naman talaga nagagamit yan 100%. No? Siyempre, nalulos yung power niya due to some, siguro pagdating dun sa mga gears or transmission ng truck mo, nagkakaroon ng loss of energy doon. Kaya, ang nagagamit lang na power output doon is 240 horsepower. So, again, yung 240 horsepower ngayon, yan yung parang power na napupunta lang talaga na pampul o yung napupunta lang sa gulong ng rim pull scraper niyo. So, again, convert mo uli sa watts yan para unit consistent ka, you have this one. No? And then after that, no, force is power over the velocity. So, which is 40 kilonewton, that is 40.28. Diba? Okay. Now, ito madali lang naman to, no? Baka lang naman lumabas tong mga ganitong klaseng problem na, sir, construction. Pero kung tutusin, hindi naman talaga construction yan eh. Simpleng algebra lang yan. Halimbawa, ito yung activity. Kagaya nito, ang quantity nito 600. Ang productivity 12 hour per day. Class, ano pa nga ba? Kung ika-calculator mo, no? Teka lang. Huwag na ako mag-calculate kasi dali lang naman yan, no? Okay, so that is very very easy, 'di ba? Ang gagawin mo lang diyan very simple. O ano ba 'yan? Sabi ko dito ha. ED 600. Ano 'yan? 600 hour tapos ano 'yan? Divide mo sa 12 hours per day. ED plus yung kasunod 60 hour over 10 hours per day. And so on and so forth. ED plus 500 over 10 plus 100 over 5. 'Di ba? Okay, kung tutuusin di yan construction, parang basic algebra lang, 'di ba? Kaya babaunin yung basic ha. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi, no? Hindi man lumabas yung eksakto lahat ng mga problem, pero yung common sense yung dapat baon nyo, no? Okay, so next, no? Okay, ito. Spiral curve, class. Baka kasi ma-discourage kayo sa spiral, hindi nyo napansinin. Kung papansinin nyo sa mga passboard problem, ang tanong lang naman sa spiral madadali lang. Kaya utang na loob, huwag nyong kakalimutan yung very basic formulas, no? Kagaya nito, mantakin mo, no? Ang tanong lang naman, deflection angle at the endpoint, which is, alam nyo naman yun, that is 1/3 of the spiral angle. Di ba, ito yung ating formula ng spiral angle muna. Pero wag nyong kakalimutan ulit, kino-coach ko ha, yung formulang L squared over 2RCLC na spiral angle, yan ay naka-radian pa, no? Ngayon, kung naka-radian pa yan, ang gagawin mo, i-times 180 over 5 mo para maging degree. Kasi titignan mo din kasi yung choices. Baka naman kasi naka-degree yung choices mo, kaya you have to convert it dun sa degree muna. No? Yun yung sinasabi ko, ha? Okay, now,
Ano yung formula ng deflection angle? That is just 1/3 of the spiral angle. There you have it, no? Nga pala, ba't nga pala 80 yung L ko? Kasi nga, sa end ng spiral, no? Yung L kasi, yung distance ng point from PS. E di kung nandun ka sa end point ng spiral, edi yung L mo, simply equal also to LC, no? I hope na-discuss naman yan noon, no? Okay, so, ayan. Next, ito. Ito, madalas ko din nakikita tong tanong na to, no? So, ito tatandaan na, the perihelion distance of the Earth is approximately, ayan, no? Nababasa nyo naman. Ang tanong, eccentricity ng Earth's orbit, no? Okay, tatandaan ninyo, kapag ka planetary motion, yung iniikutan ay nasa isa sa mga focus. And again, paulit-ulit tong dinidiscuss. Ang magiging equation mo lang dyan is, yung A plus C, yan yung, kumbaga ganito, no? Wait lang. Nawala yung ano ko Okay, guys Nawala yung airplay. Okay, dito na lang, no? Okay, ayan. Ngayon, ito yan eh. 'Di ba? Ito yung ano mo. Teka lang, ang hirap pa. Okay. 'Di ba ito yung ellipse, no? Okay, wait lang Ito yung isa, ito yung ano ba to? Earth and Sun. So ito yung Sun, so ito yung Earth, no? So 'di ba ito A, ito yung C. O ito yung pinakamalayong distance, A plus C. Tapos 'di ba, since A to, no? Yan, ito naman yung pinakamalapit na distance. Kaya ito yung A minus C, di ba? Okay, I hope naintindihan nyo. Kaya A plus C is 9.46. Siyempre, class, naka 10 to the 7 miles tayo pareho. Kaya, class, yan na yung gawin mong unit. Kasi baka naman gawin mo 9.46 times 10 to the 7, mahirapan ka pa dyan, no? Yan na yung gawin mong unit, yung 10 to the 7 miles. So, susunod niyan, A minus C, 9.16. Solve mo, pwede ka mag-mode 5.1, then you have 9.31. So, makuha mo yung A and C. Tapos, C is equal to AE and E is C over A. There you have it, 0.016. Diba? Okay, next, no? Ito. Huwag nyo ulit kakalimutan to ha. Napakadali ng tanong na to, class, no? A fossilized bone is found to contain 1/1000 of the original amount of carbon-14. Determine the age of the fossil if the half-life of the radioactive carbon-14 is 5600. So tatandaan ninyo, di ba tinuro natin yan class, yung mga ganyang problem na malimit lumabas sa board exam, yan ay radioactive decay. Ang idea kasi nito, di ba naalala nyo sa DE, ang laging statement ng problem is, yung rate ng pag-change ng mass is proportional to itself. 'Di ba? Kaya pag nakarinig kayo ng word na the rate of something is proportional to the present value of something, pwede mong i-mode 3.5. Pakita ko yung ibang case, no? Okay, so ito na pag-aralan naman natin to, no? Okay, may mode 3.5 mo lang yan. So, alam niyo naman yan, sinipagan ko pa, naglagay pa ako ng snip ng calcu. Okay, sa x lagay mo yung time, no? So, syempre, when x is 0 originally, isang buo siya kaya 1. Ngayon, ano yung half-life? Alam natin yung half-life, time na mangangalahati yung original amount. So, ibig sabihin, 5,600. After 5,600, that is 0.5 na lang yung kanyang amount. And then, after that, kunin mo kung kailan, kung ano yung exact na siya ay 1/1000 ng original amount. So that is 55,808.39 years. And ito yung sinasabi ko, kamukha ng ganyang problem. Sabi dito, a physicist finds that an unknown radioactive substance registers 2,000 counts per minute on a Geiger counter. 10 days later, okay, the substance registers 1,500 counts per minute, no? Using calculus, okay, it can be shown that after 30 days, the amount of radioactive material
and hence the number of counts per minute, ito basahin nyo, is directly proportional to e to the ct. So, this is again an exponential function. Okay, determine the half-life of this substance. Now, how do you solve it? No? So, same din doon, pupunta ka sa mode 3.5, and then, when the time is 0, ang nagre-register sa Geiger counter mo is 2,000. No? 10 days later, ibig sabihin, no? After 10 days, 1,500 na lang. So, anong hinahanap mo? Half-life. Ano ba yung half-life? Half-life is the time na mangangalahati na yung amount. Hindi ang gagawin mo, kukunin mo yung X na magiging 1,000 na lang. Di ba? So, that's why the answer is 24.09. Okay? And also, guys, okay? Ayan na, huwag nyo kakalimutan yan. Yung exponential function, malimit yan lumabas. Okay. So, eto, no? Ayan. A pendulum makes 90 vibrations in 1 minute. Determine the frequency. Ano ba unit ng frequency? Frequency, ang unit niyan ay hertz. When you say hertz, that is cycles per second. Ibig sabihin, that is 90 cycles per 60 seconds or 1.5 hertz. Mga basic question. Okay, no? Okay. Ngayon, ito, I think medyo mahirap yan. So, ito, next. Ito, madalas ko nakikita to sa mga board exam. Ano ba yung formula niyan? No? Ang formulang gagamitin mo dito is V squared over, ito no, ito yung gagamitin mong formula dyan. V squared over GR, di ba? Is equal to elevation plus friction, no? Ngayong class dyan lang iikot yung tanong na yan kung papansinin mo, no? Ano ba yung given dito? Given yung velocity, okay? Given yung radius, anong tinatanong? Coefficient of, ano ba tinatanong dito? Okay, velocity, given yung ano, ano yung E? Pag ang word ay level, idi ang eccentricity, idi ang super elevation ay 0. Zero to, ito yung tanong, yung V. Ito naman, another problem, 2017. How large must the coefficient of static friction be between the tires and the road? Okay, ano naman given dito, no? Okay, ang given dito, okay, again, level curve, ibig sabihin, para mo na rin sinabi na ang given super elevation ay 0. Ano yung V? Gagawin mong meters per second, ha? Kapag ka gumagamit ka ng ganitong formula. Kasi galing to sa banking of highway curve sa dynamics. Tapos given yung okay, radius. So, kukunin mo yung friction. So, kung napapansin nyo, kung sakaling hindi to eksakto yung mga problem talaga, dito lang din iikot yung tanong. No? Kaya, huwag nyo kakalimutan yan, yung formula na yan. Yung mga sinabi ko sa inyong formula, kung titignan mo sa mga past board exam, yun yung malimit kasing lumalabas. Yun naman ang purpose ng coaching na to, para matrain yung utak nyo na ano ba yung mga topic na hindi ko dapat talagang instill ko talaga sa mind ko na hindi pwedeng uupo ako na hindi ko alam yon. So, yan yung mga yan, di ba? Okay, so medyo sobra na yata ako sa time, no? Okay, sorry. Sino po ba yung susunod sa akin, mga ma'am, sir? Hello, Ma'am Bell. Ay, good afternoon. Ay, good morning, sir. Ako po yung susunod, sir. Andyan na pala si Ma'am Bell. Sorry, Ma'am Bell, medyo lumampas yata ako sa oras. Si Ma'am Trisha po to, sir. Sorry, Ma'am Tricia, lumampas tayo sa oras, no? Okay lang po, sir. Sige po, sir. I-share screen ko na po ba yung